Kailangan namin, Panginoon, ang iyong Holy Spirit upang ihanda ang aming mga puso at i-reveal, bigyan liwanag ang iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon, Panginoon. Ito ang higit namin kailangan, Panginoon. Maging malinaw sa amin at maranasan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Alam po namin na ito ay gagawin mo dahil ikaw ay isang merciful at gracious na Diyos. Gusto mong pagpalain ang mga taong helpless at makasalanan na hindi karapat-dapat. Ito po ang hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dinalaw si Abraham ng 3 bisita. 2 anghel at ang isa ay ang Panginoon. Ang pre-incarnate form ng Panginoong Hesus, ang ibig sabihin, Panginoong Hesus bago siya magkatawang tao. Nakita natin ito na desire ng Panginoon na makipagkaibigan sa ating mga makasalanan na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Naghanda ng maraming pagkain si Abraham na ginamit naman ng writer ng Hebrews bilang example si Abraham sa pagtanggap natin ng mga bisita sa ating tahanan bilang isang ministry, paglilingkod sa ating kapwa. At habang kumakain ang mga bisita, tinanong nila si Abraham kung nasaan ang kanyang asawa na si Sarah. Sumagot si Abraham na sinabing siya ay nasa loob ng tent. Na sinasabi ng mga commentators, ito ang sinasabi ng kanilang kostumbre noon. Tama lang na siya ay nasa loob ng tent. Inulit ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham sa verse 10. Ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon, next year. At si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Mula sa loob ng tent ay nakikinig si Sarah sa pag-uusap ni Abraham at ng kanyang mga bisita patungkol sa imposibleng pangako ng Panginoon. Si Moses mismo na siyang writer ng Genesis ang nagbigay ng comment sa verse 11. Sabi nga sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas ng mga babae. Kaya naman sa verse 12, ito ang naging reaction ni Sarah, nagtawa. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili habang siya ay nakikinig sa loob ng tent na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Magkaiba ito sa tawa ni Abraham sa nakaraang chapter na ang pagtawa ni Abraham ay may halong pananampalataya at pagkasyak sa pangako ng Panginoon sa kanya. Ang pagtawa naman ni Sarah ay puros pagdududa sa pangako ng Panginoon. At makikita natin yan sa naging tugon ng Panginoon sa kanya sa verse 13. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako? Malaki ang posibilidad na sa tagpong ito ay alam na ni Abraham at ni Sarah na ang nagsasalita ay ang Panginoon mismo at hindi isang ordinaryong bisita lamang.
Nangako ang Panginoon sa previous chapter 17 verses 15 and 16, na manggagaling mismo sa katawan ni Sarah ang ibibigay na binhi ng Panginoon. Ang sinasabi sa atin, ang pagtawa ni Sarah sa pangako ng Panginoon ay isang kasalanan. Unbelief. Hindi niya pinaniniwalaan na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Tayong mga mananampalataya, iniisip natin na magaan na kasalanan lamang ang pagdudahan ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Kaya naman ang worry sa atin ay parang isang respetadong kasalanan na katanggap-tanggap sa atin. Si John Stott ang nagsabi, ang unbelief, sin of unbelief, ay hindi lamang isang kasamang palad na dapat nating kaawaan. Ito ay isang kasalanan na dapat nating pagkalungkutan at pagsisihan. Ang pagkamakasalanan ng sin of unbelief ay nakabase sa pagkontra natin sa pangako ng Panginoon, na sinasabi nating sinungaling ang Diyos at hindi niya tutuparin kung ano ang ipinangako niya sa atin. Ito ang sinasabi ng ating pagdududa, unbelief, sa mga pangako ng Diyos sa atin. At ang malinaw na sinasabi sa atin, ang sin of unbelief na makikita natin kay Sarah ay magbubunga pa ng ibang kasalanan. At alam niyo po ba, ito ay totoo sa lahat ng kasalanan. Palaging merong chain reaction. Noong komprontahin siya ng Panginoon sa kanyang pagdududa, pagtawa, imbes na umamin at humingi siya ng tawad sa Panginoon, itinanggi pa niya. Nagsinungaling pa siya sa Panginoon. Sabi niya, hindi ako tumawa, Panginoon. Kaya pagdating sa kasalanan, kahit yung iniisip nating maliliit na kasalanan lamang, kapag ginawa natin gaano man kaliit ang kasalanan, siguradong magbubunga iyan ng iba pang mga kasalanan. At kung papabayaan natin, patuloy na magmumultiply yan ng mabilis. At hindi natin napapansin, yan na ang magkokontrol sa ating puso. At hindi na tayo magiging sensitive ngayon sa kasalanan. Hindi na natin nakikita na masama ang kasalanan. Tumitigas na ang ating mga puso. Mali ang kaisipan at ito ang sinasabi ni Satan sa atin, na pwede lamang nating ilimit sa isa ang kasalanan. Siguradong hindi yan darami, isa lang. Pero hindi ganyan ang prinsipyo na sinasabi ng Bible. Kapag bumigay tayo sa isang kasalanan at hindi tayo kaagad-agad mag-repent, magsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, siguradong magmumultiply yan ng mabilis. Hanggang sa darating sa puntong hindi mo na makokontrol. Nang sinasabi sa atin, kapag merong tayo nakikitang kasalanan, hihingi natin agad ng tawad sa Panginoon. Talikuran. Dahil palagi namang nakahandang magpatawad ang Panginoon, hindi ba? Sa 1 John chapter 1 verse 9. Hindi tinigilan ng Panginoon si Sarah kahit na itinanggi niya ang kanyang kasalanan. Verse 15, subalit nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi. Ikaw ay talagang tumawa. Makikita natin kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa kabanalan pagdating sa ating mga anak niya na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Kung tayo lang siguro, sasabihin natin,
Kung sinabi sa atin na hindi siya tumawa, hindi na natin i-insist. Kung ayaw mong aminin, edi wag. Pababayaan kita. Pero hindi natin kamukha ang Panginoon. Ang Panginoon kasi banal. Tayo ay hindi. Sa Isaiah chapter 59, verses 1 and 2, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagliligtas, na hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makakarinig. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Sinasabi sa atin, ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Panginoon, ang nagiging hadlang upang maranasan natin ang mga nakalaang pagpapala sa atin, tayong mga makasalanan, tayong mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Kapag meron tayong kasalanan na ipinapakita ng Panginoon sa atin, pero pinapabayaan natin sa ating buhay, ito yung reason kung bakit nagiging malungkot, nagiging miserable, nagiging mabigat ang ating buhay. Ito yung reason kung bakit kahit anong basa mo sa salita ng Panginoon, walang insights. Kasi dahil sa iyong kasalanan. Ito yung reason kung bakit sa iyong prayer life, araw-araw, parang ang pader ang iyong kausap, hindi mo nararamdaman ang Panginoon. Ang sinasabi sa atin, dahil sa ating kasalanan na pinapabayaan natin sa ating mga buhay. Meron tayong maling kaisipan at ito ang sinasabi ni Satan sa atin, na pwede tayong makipaglaro sa kasalanan. At dahil maliit lang ang ating kasalanan, i-ignore yan ng Panginoon. Mananatili pa rin tayong masaya at i-enjoy natin ang Word of God, i-enjoy natin ang fellowship, i-enjoy natin ang Panginoon. Mali po ang ganong klaseng kaisipan. Hindi po kailanman, ito ang wag nating kakalimutan, hindi po kailanman gagawin ng Panginoon na pagpapalain niya tayo sa ating mga kasalanan. Hindi gagawin ng Panginoon na pabayaan niya tayo sa ating kasalanan at i-bless niya tayo. Hindi po, kasinungalingan po. Iyon. Makikita natin kung gaano po kaseryoso ang Panginoon pagdating sa kasalanan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para lamang tayong mga makasalanan ay tanggapin niyang banal. Ganon po kaseryoso ang Diyos sa kasalanan. Na sinasabi sa atin, kung i-analyze po natin ang ating buhay, hindi po ang ating mga weaknesses ang nagpapabigat sa ating buhay. Alam niyo po ba sa disenyo ng Panginoon, ang ating mga weaknesses ang magsisilbing asset sa atin. Dahil alam nating mahina tayo, magdidepende tayo ngayon sa Panginoon at mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Hindi po ang kahirapan ng buhay ang nagpapabigat sa ating mga Kristiyano. Hindi po ang mga tao sa ating paligid ang sumisira sa atin. Hindi rin po ang mahirap na sitwasyon natin ang nagdudulot ng misery sa atin. Ang nagpapabigat, nagdudulot ng misery, burden sa buhay natin ay ang kasalanan natin. Makita po natin kung gaano tayo kaignorante sa mga bagay na espiritual. Hindi ba madalas ito yung ginagawa natin? Sa kagustuhan nating maging masaya, maalis ang pabigat, ang burden sa ating buhay, ang ginagawa natin, inuubos natin ang ating time sa ating trabaho dahil iniisip natin na kung meron tayong pera, ay magiging masaya tayo. Pilit tayong tumatalikod o iniiwanan natin yung mga taong ayaw natin kasi iniisip natin sila ang nagpapabigat sa atin. Tumatalikod tayo sa mga mahirap na situation kasi iniisip natin sila yung nagpapahirap sa atin. Pero ang ginagawa natin sa ating salita, sa ating isip, sa ating gawa,
ay pinapabayaan natin ang kasalanan, hindi ba mas lalong magiging miserable ang buhay natin? Ang kasalanan na siya nagpapabigat sa buhay natin, pero kinukupkup natin. Ang ibig lang sabihin, ignorante tayo pagdating sa mga bagay na espiritual. Kung pagpapalain ng Panginoon si Sarah na manggagaling sa kanyang katawan ang ipinangakong binhi, na kung magiging kapartner ni Abraham si Sarah sa gawain ng Panginoon, kailangang i-deal ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Na sinasabi sa atin, ang ating mga kasalanan ang nagiging hadlang upang hindi natin maranasan ang pagpapala, blessing ng Panginoon sa atin. Kaya naman, sa mercy ng Panginoon, sa kanyang severe mercy, hindi niya tinigilan na i-convict si Sarah sa kanyang kasalanan. Hindi tumigil ang Panginoon na i-convict siya sa kanyang kasalanan. Actually, binalikan niya, hindi. Tumawa ka. Na sinasabi sa atin, ganun din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Hindi siya tumitigil para i-convict tayo sa ating mga kasalanan. Every time na naririnig natin ang Word of God, binabasa natin ang Word of God, ang Holy Spirit nangungusap sa atin na sa pamamagitan ng ating conscience, kino-convict tayo na mayroong kasalanan tayong ginagawa. Sa pamamagitan ng mga kritisismo ng ibang tao sa atin, gustong ipakita ng Panginoon ang ating pagkamakasalanan. Sa kung paano tayo mag-react sa mga situation na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ang unang pinapakita niya ay ang kasalanan sa ating mga puso. Pero ang problema, ignorante tayo. May ipinapakitang kasalanan sa atin ng Panginoon, pilit ang ibang kasalanan ang tinitignan natin. Ano ang nangyayari? Nagiging miserable ang ating buhay. Hindi ba mas magandang aminin natin na tayo nga ay nagkasala dahil meron namang pagpapatawad na nakalaan sa atin sa krus ng ating Panginoong Hesus. At kung ganito ang ating magiging tugon every time, alam niyo po ba, mararanasan natin ang blessing ng Panginoon. Mararanasan natin ang Panginoon mismo sa ating buhay. At ito ang naranasan ni Sarah. Sa verse 11, chapter 11 ng Hebrews, sa pananampalataya, ito yung description kay Sarah. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak, bagaman lipas na sa tamang gulang. Palibhasa'y tinuring niyang tapat ang nangako. Hindi naman ito yung naging tugon ni Sarah. Ang ibig sabihin, nung kinonvict siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan, at narinig niya ang maikling exhortation ng Panginoon na meron bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon, ang ibig sabihin, tumugon si Sarah. Nagsisi siya sa kanyang kasalanan at nanampalataya sa Panginoon. At kinoment siya ng writer ng Hebrews na dahil sa kanyang pananampalataya ay naging useful instrument siya sa Panginoon. Naranasan niya ang blessing ng Panginoon. Pagkatapos ng tagpong ito na tumugon ng tama si Sarah, handa na si Sarah na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon sa kanya. Ang tanong sa atin, handa ba tayo na tanggapin ang pagpapala ng Panginoon? Dinidil ba natin ang ating mga sariling kasalanan? Nagre-repent ba tayo araw-araw sa ating mga kasalanan? Pagkatapos nito, sa ating pagpapatuloy, hinatid ni Abraham sa daan patungong Sodoma at Gomora ang kanyang mga bisita. Hindi lamang pala si Abraham at Sarah ang sadya nila, kundi kailangan nilang pumunta sa Sodoma at Gomora upang hatulan ang mga ito dahil sa lubhang kasalanan. Sa tagpong ito, sa pamamagitan ni Abraham, tuturuan tayo ng Panginoon bilang isang iglesia
kung papaano tayo mamumuhay sa gitna ng lugar na nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos, kamukha ng Sodoma at Gomora. Habang sila ay naglalakad sa verse 17, sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Sa verse 18, yamang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa at ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Nakita natin last Sunday na kaibigan ang turing ng Panginoon kay Abraham. Kaya naman, sinabi ng Panginoon kay Abraham ang kanyang pakay at ang reason kung bakit siya ay pupunta sa Sodoma at Gomora upang hatulan ang kasalanan. Kaya naman, makikita po natin, binuksan ng Panginoon ang kanyang layunin kay Abraham. Alam niyo po ba, sa ating pag-aaral, ganun din ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. At ang kalooban ng Panginoon ay masisilip natin sa salita ng Panginoon, sa Biblia. Sa John chapter 16, verse 13. Subalit, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag niya. Sa tulong ng Holy Spirit na isulat sa Biblia, ang lahat ng kalooban ng Panginoon patungkol sa ating kaligtasan, patungkol sa ating pananampalataya, lahat ng kinakailangan natin upang tayo ay mabuhay para sa luwalhati ng Panginoon at ma-enjoy natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Sa verse 19, inilahad ng Panginoon kay Abraham ang kanyang layunin. Sapagkat siya'y aking pinili upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan pagkamatay niya, na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan, upang maibigay ng Panginoon kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya. Sinasabi sa atin ang layunin ng Panginoon kung bakit inilahad niya ang kanyang salita kay Abraham, para si Abraham ay lumakad sa kabanalan at turuan niya ang kanyang mga anak. Na ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon bilang isang iglesia. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin. Pinag-aaralan natin ang kanyang mga salita at ito ay isang malaking pribilehyo. Pero ang layunin ng Panginoon ay para lumakad tayo sa kabanalan, maging kamukha ng ating Panginoong Hesus. Ang isang iglesia, kung magiging matapat lamang siya sa pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon at magsikap sa tulong ng Holy Spirit na isapamuhay ang kalooban ng Panginoon na ating naririnig at nalalaman sa kanyang mga salita, kasama po dito ay hindi niya ito tolerate ang sin, ang public sin sa kanyang fellowship. Sinasabi sa atin ng Panginoon na magiging mabisang instrumento ang isang iglesia at gagamitin ng Panginoon bilang instrumento upang iligtas ang maraming mga makasalanan sa ating paligid na nilalapit ng Panginoon sa atin. Ito po ang makikita natin sa panalangin ni Abraham na iligtas ng Panginoon ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng mga matutuwid. Ang sabi ni Abraham sa Panginoon,
kung may 50 matutuwid sa Sodoma at Gomora, patatawarin ba ng Panginoon ang maraming masasama? Patatawarin ba ng Panginoon ang mga tao sa Sodoma at Gomora? Sabi ng Panginoon, oo. At sa patuloy na pag-i-intercede ni Abraham, pansinin po natin, pababa ng pababa yung bilang. Una 50. Pangalawa, 45. Pangatlo, 30. Pangapat, 20. Ang pinakamababa ay 10. Kung merong 10 matutuwid sa Sodoma at Gomora, ititigil ng Panginoon ang kanyang paghatol. Bakit? Dahil kung merong 10 matutuwid sa Sodoma at Gomora, gagamitin silang ng Panginoon bilang godly influence, i-preach ang gospel sa Sodoma at Gomora at posible ang kaligtasan sa kanila. Si Ian Duguid ang nagsabi, in the absence of any righteous man, mercy shown to the wicked would only encourage and reinforce their wickedness. Ang ibig sabihin, sa isang lugar, kung walang matutuwid, walang isang community na lumalakad sa katwiran, anumang pagpipigil na gawin ng Panginoon, anumang blessing na ibigay ng Panginoon sa kanila, mas lalo lamang silang lalalim sa kasalanan. Ang pinaka-mababang bilang na sinabi ni Abraham ay 10. Alam niyo po ba kung bakit? Ang numerong 10, ito ang minimum na number upang bumuo ng isang community. Sa New Testament noon, makakabuo lamang sila ng sinagoga kung sila ay may bilang na 10. Na sinasabi sa atin bilang isang iglesia, na kung ang isang iglesia, kahit 10 lamang ang kanilang bilang, basta sila ay nagsisikap na maging matapat sa salita ng Panginoon, nagsisikap na sundin ang kalooban ng Panginoon, nagsisikap na i-deal ang public sin sa kanilang fellowship, at matapat nilang ipinapahayag ang mabuting balita, ang sinasabi sa atin, kahit 10 lamang sila, ay pagpapalain sila ng Panginoon, gagamitin sila ng Panginoon upang iligtas ang mga makasalanan sa ating paligid, kamukha ng mga makasalanan sa Sodoma at Gomora. Marami sa mga iglesia ngayon, para lamang i-accommodate ang isang grupo o isang pamilya, para lamang dumami sila, ay kinokompromiso nila ang salita ng Panginoon. Marami sa mga iglesia ngayon, dahil gusto nilang i-appease at huwag magalit ang isang grupo o isang pamilya para huwag silang umalis, pababayaan nila ang public sin sa kanilang fellowship. Ang problema, kapag ginawa natin yan, mamamatay ang ating iglesia. Magiging useless ang ating iglesia. Ang kailangan na iglesia, ang kailangan natin bilang mga mananampalataya, ang kailangan ng ating pamilya ay isang church na matapat na ipinapahayag ang salita ng Panginoon na hindi tayo nagkokompromiso. Alam natin, kailangan nating i-deal ng may pag-ibig, ang mercy, ang public sin. Pero wala tayong option na pabayaan lamang ang sin sa ating fellowship. Dahil ang magiging resulta, mamamatay ang ating church. Walang church na kung saan makikinabang ang ating pamilya, ang ating mga anak. Hanggang sa magiging useless, mawala ang ating iglesia. So ang ibig sabihin, ang priority natin bilang isang iglesia ay hindi ang magpakarami.
ang priority natin ay maging matapat sa salita ng Panginoon, magsikap na sundin ang kanyang kalooban. At kung sa biyaya ng Panginoon, ibibless niya ang ating obedience, at darami tayo, purihin ang Panginoon. Pero sa kabilang banda naman, kung sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon, pagiging matapat natin sa kanyang salita, ay mababawasan tayo, dapat nakahanda rin tayong sabihin, purihin ang Panginoon. Dahil ginogrow niya tayo, nililinis niya ang kanyang church. Dahil ang church na useful at binibless ng Panginoon ay isang church na matapat sa kanyang mga salita at lumalakad sa kabanalan. Hindi tayo magiging perpekto, pero hindi natin pababayaan ang mga sins na visible, public sin sa ating fellowship para lang i-accommodate ang sinuman. Hindi natin gagawin yon. Bilang panghuli, makikita natin sa panalangin ni Apostol Pablo ang prinsipyo ng gospel. Makikita natin kahit sa Old Testament, malinaw ang gospel kung papaanong magiging matuwid ang isang taong makasalanan sa harapan ng Diyos na banal. Ang idinadalangin ni Abraham dito ay hindi po yung mga matutuwid sa Sodoma at Gomora, kundi yung mismong Sodoma at Gomora na masama, na lubhang masama na dapat hatulan ng Panginoon. Ganito po ang logic. Kung merong mga Kristiyano sa Sodoma, pwede naman silang alisin ng Panginoon, na ito ang ginawa kay Lot. Nung hatulan na ng Panginoon ng Sodoma, inalis nga si Lot na nag-iisang Kristiyano doon, kahit na compromise ang kanyang buhay. Alam din natin, ang isang Kristiyano, secured ang kanyang kaligtasan. Kailanman hindi mawawala ang kanyang kaligtasan. So, ang dinadalangin dito ni Abraham ay para sa kaligtasan ng Sodoma at Gomora. At madidiscover natin dito ang prinsipyo ng gospel. Kailangan nating malaman dito sa panalangin ni Abraham, nag-e-explore siya theologically. Ang ibig sabihin, kung pinag-iisipan ni Abraham, kung ang Diyos ay banal at hinahatulan niya ang masama, papaano ang application niyan pagdating sa kaligtasan? So, nag-e-explore siya. Kaya naman sa verse 23, ang sabi niya, ang mga banal ba ay iyong lilipulin kasama ang mga masama? Alam ni Abraham ang sagot, hindi gagawin yon ng Panginoon. Pero binaligtad niya, tingnan nyo, binaligtad niya. Sa verse 24, halimbawa, may 50 banal sa loob ng bayan, 50 banal. Lilipulin mo pa ba ito at di mo patatawarin ang lugar na iyong alang-alang sa 50 banal? So nag-e-explore si Abraham. Kung ang tao sa kanyang sarili na makasalanan ay hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili at siya ay mapapahamak sa impyerno, wala na bang ibang paraan ng kaligtasan? Hindi ba pwede, ito ang kaisipan ni Abraham, hindi ba pwede na alang-alang sa katwiran, pagiging matuwid ng ilan, hindi mo ba pwedeng iligtas yung maraming mga makasalanan? Ito yung argument ni Abraham sa Panginoon. At alam niyo po ba, pumayag ang Panginoon. Kung makakakita ako ng 50, 50 na matuwid sa Sodoma at Gomora, patatawarin ko ang buong lugar. Ililigtas ko ang buong lugar. At si Abraham, sa patuloy niyang intercession, Panginoon, kung 45 lamang, tama, patatawarin ko pa rin ang Sodoma at Gomora. Panginoon, kung 30 lamang, patatawarin ko pa rin. Panginoon, kung 20 lamang, patatawarin ko pa rin. Panginoon, kung 10 lamang ang matutuwid sa Sodoma at Gomora, patatawarin ko pa rin. Ang tanong sa atin, bakit hindi ginawa hanggang isa? Panginoon, kung merong isa na matuwid sa Sodoma at Gomora, hindi mo ba patatawarin ang buong lugar? Ang tanong, bakit hanggang 10 lamang? Posible, alam ni Abraham, walang matuwid kahit isa sa Sodoma at Gomora.
Merong isang Kristiyano doon, si Lot. Pero compromise ang kanyang life. Kung nakikita nyo yung point, ganito. Ang isang makasalanan, pwede siyang iligtas ng Panginoon, alang-alang sa katwiran ng iilan. O posible, alang-alang sa katwiran ng isa. Hindi ba yun ang ating Panginoong Yesus? Sa Roma chapter 5, verse 18. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, di ba? Sa pamagitan ng kasalanan ni Adan, ang lahat ay nagkasala. Gayon din naman sa pamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, para sa ating kapakanan, itinuring niyang may kasalanan siya. Ang Panginoong Yesus, itinuring na makasalanan ng Panginoong Yesus, na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo ay maging katwiran ng Diyos. Hindi ba ito ang prinsipyo na sinasabi ni Abraham na sinasang-ayunan ng Panginoon, na alang-alang sa katwiran ng isa, ililigtas ng Panginoon ang maraming mga kasalanan. Sa ating sarili, hindi natin kayang iligtas. Hinatulan na tayo. Tayo ay mga makasalanan, papunta sa impyerno bilang bayad ng ating mga kasalanan. Pero ito ang paraan ng Diyos para iligtas ang sino mang makasalanan. Alang-alang sa katwiran ng isang tao. Ang Panginoong Yesus na nabuhay ng perfect, sinunod ng perfect ang mga kautusan na hindi natin kayang gawin. At siya ang nagbayad ng kasalanan sa krus bilang kahalili upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alang-alang sa katwiran ni Kristo, ililigtas ng Panginoon ang maraming mga makasalanan. Kung ikaw ay hindi pa nanampalataya kay Jesus, sinasabi sa iyo, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Pero pwede kang iligtas ng Panginoon alang-alang sa katwiran ng isa, ang Panginoong Yesus, na kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan, sinasabi ng Bible, patatawarin kanya, ituturing kanyang matuwid, alang-alang sa isa, alang-alang kay Jesus. At kung ganito natin naranasan ang kaligtasan, na itinuring tayong matuwid ng Panginoon, alang-alang sa katwiran ni Jesus, sinasabi sa atin, pwede tayong maging kamukha ni Sarah. Na every time na tayo ay nagkakasala, pwede nating ibaba ang ating sarili. Bakit? Pwede nating aminin na tayo ay makasalanan. Bakit? Kasi hindi naman magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Actually, mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos at ma-appreciate natin na minahal tayo ng Diyos, hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil kay Kristo, alang-alang sa isa. Minahal tayo at tinuring tayong matuwid ng Panginoon. Merong power para mag-repent, para i-humble ang ating sarili, para buksan ang ating puso sa Panginoon, sa marami nating kinukupkup na kasalanan. Kailangan natin makita ang Panginoong Yesus sa Kanyang pag-ibig na alang-alang sa isa, tinanggap tayong banal ng Diyos. Kaya meron akong power na mag-repent at manampalataya kay Jesus. At kung patuloy natin gagawin yun individually bilang isang church, mag-grow tayo sa kabanalan. Lalakad tayo sa kabanalan. At ito ang sinasabi ni Abraham, na kahit 10 lang tayo, gagawin tayong mighty instrument ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga makasalanan kamukha ng Sodoma at Gomora. Kailangan tayong tumingin kay Jesus. Kailangan natin maranasan ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang mercy, ang Kanyang wisdom, ang Kanyang grace. Ito ang kailangan natin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. At kinikilala po namin at ibinababa namin ang aming mga sarili, Panginoon. Kamukha kami ni Sarah na itinatanggi namin ang marami naming mga kasalanan, Panginoon. Tinatago namin sa iyo. Kaya patuloy na nagbumultiply ang kasalanan sa aming mga buhay.
Kaya nagiging miserable, Panginoon, ang aming mga buhay. Mabigat. Kaya ikinukubli mo ang iyong mukha sa amin. Kaya naman namamangha kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig at biyaya, mercy sa amin. Sa kabila ng aming pagkamakasalanan, Panginoon, bakit tinuring mo kaming banal, alang-alang kay Kristo, Panginoon? Hindi po namin kayang tarukin ang iyong pag-ibig. At tulungan mo po kaming masyak aming mga puso, Panginoon, sa iyong mercy at grace sa amin, upang mamolde kami sa wangis ng aming Panginoong Hesus. At maranasan namin ang tunay na maturity, tunay na growth. At bilang isang iglesia, Panginoon, gusto naming maranasan ang tunay na maturity, Panginoon. Hindi ang i-please ang sino man, hindi para ipakita sa kung sino man, kundi para mag-glorify ka, Panginoon. Gusto naming gawin na maging matapat sa iyong mga salita. Gusto po namin gawin sa tulong ng iyong Holy Spirit na magsikap kami na lumakad sa kabanalan, Panginoon. Dahil alam po namin na ito ang binibless mo, Panginoon. Ang ganitong klaseng church ang kailangan namin upang ang aming pamilya ay mag-benefit, Panginoon. Ang ganitong church ang binibless mo upang gamitin mong instrumento para sa kaligtasan ng mga maraming makasalanan sa aming paligid. Ang ganitong church ang ginagamit mo para i-glorify ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya naman, maging gracious ka. I-grant mo po ito sa iyong church. Alang-alang lamang sa isa, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.